Hello, kumusta tayong lahat? I praise the Holy God Almighty, our Father, the Creator of heaven and earth. Because of His loving kindness, and because He is for us, He is not against us. And He sent Jesus Christ to us to save us from the bondage of sin and shame. And I thank Jesus Christ, my Savior and Redeemer, the Lamb of God, the one who wrote our names in His book of life, the one who gave His life for us, who considers us His friends, and He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. That's Jesus Christ, our Savior. He's good, like the Almighty Father. He's holy, like the Almighty Father. He forgives sins, like the Almighty Father. So tayo, kaisa tayo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, kaisa niya si Almighty Father. And so, kaisa din natin si Almighty Father because of Jesus Christ. And He sent us the Holy Spirit. And so we must thank Him for the gift of knowledge and wisdom and faith and miracles and healings, speaking in tongues, prophecy or prophesying, distinguishing different kinds of spirits, interpreting tongues. Ano pa? And the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Sa ngayon, hindi pa tayo perfect. Time will come, we will be like Jesus. We are perfect, like Jesus. So ngayon, we are work in progress. At kung may pagkukulang tayo sa tatay natin, we commit errors or mistakes, we ask Jesus for forgiveness. And we must always worship our Father and Jesus Christ. When we worship Jesus Christ, we are also worshiping our Father. Paano ba mag-worship kay Almighty Father? When we talk about our Father's goodness, that is also worshiping. Pag pinag-uusapan natin yung kabaitan ni Jesus Christ, wino-worship natin si Jesus Christ, ang Holy Spirit, at yung tatay natin. At yung purpose natin dito sa mundo ay ang mahalin yung tatay natin until such time na makauwi na tayo sa tatay natin, makuha natin ang ating inheritance. I-distribute ni Almighty Father yung inheritance sa atin, just like what He did with the 12 tribes of Israel. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil madami na tayong natututunan tungkol sa Kanya, tungkol kay Jesus Christ. And I pray na mailagay sa hearts natin yung mga natuturo sa atin ni Almighty Father, nakasulat sa hearts natin,
tsaka sa minds natin, at may practice natin with the help of Jesus Christ. Yung kalakasan ni Jesus Christ, gagamitin natin, gagayahin natin, hingi tayo ng strength from the Holy Spirit. Kaisa rin ni Almighty Father, ang Holy Spirit. Kaya si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, they work as one even though they are different. Iba sila. Iba si Almighty Father, iba si Jesus Christ, at iba ang Holy Spirit. Pero, they work hand in hand for us to claim our inheritance. Makabalik tayo sa tatay natin, sa real home natin, at sabay-sabay sa atin ibibigay ang inheritance. So yung mga nauna na sa atin, nag-aantay sila, inaantay nila tayo, at kung makarating na tayo sa place of rest natin in the arms of our Father, at may mga tao pang parating, aantayin din natin sila. Dahil sabay-sabay natin makukuha ang ating inheritance. Ano ang ating inheritance? Eternal salvation. And there's no more death, no more sickness, no more pain, no more sufferings. Ano ang magkakaroon? Abundance, love, joy, peace. Yun ang makukuha natin. Hindi tayo magkakaroon ng matatakot. Hindi tayo mag-iisip ng kung anumang mga bagay. Dahil ngayon dito sa mundo na marami tayong iniisip na mga bagay, no? Mga bayarin, mga bayarin, mga taong nakakasalamuha natin, kung paano natin mapagtatagumpayan lahat ng mga bagay dito sa mundo. Maraming mga pinoproblema ang mga tao. Iba-iba ang problema ng mga tao. Pero pag kay Almighty Father na tayo, wala na tayong paproblemahin dahil si Almighty Father ang mapaprovide sa atin ng lahat. Kasi tatay natin siya, di ba? Pag tatay siya, nagpo-provide lahat. Siya nagpo-protect. Si Almighty Father. And we must remember na ang makakabalik lang kay Almighty Father ay 1/3 of the people who had lived in this world since the world began. So those people, they are refined in silver, tested in gold, kapalit ng mga fallen angels. Alam natin ang mga fallen angels, 1/3 ang sumama kay Lucifer. So, 1/3 naman ang makakabalik na souls kay Almighty Father, kapalit ng mga fallen angels sa sumama kay Lucifer. Kaya hindi lahat ng mga tao dito sa mundo makakapunta sa rest. Isa ba tayo sa makakapunta sa ating tatay? Makakabalik ba ang ating soul sa tatay natin? Paano makakabalik ang soul sa tatay natin? Believe in Jesus Christ. Be remorseful of our sins. Love our Father. Dahil pag mahal natin yung tatay natin, lahat na ng magagandang bagay, holiness, righteousness, goodness, magagawa na natin.
So last time, we read Malachi chapter 2. So the book of Malachi only has 4 chapters, no? So last time, Malachi chapter 2. Nabasa natin. So dito sa Malachi chapter 2, ang mga priests, ngayon sila mga priests tayo, royal priesthood, a chosen generation. At ang high priest natin, si Jesus Christ. And we must worship our Father and honor Him and offer the best to our Father. Glorify His name. Paano natin i-glorify ang name ni Almighty Father? Not just by lip service, hindi lang dahil sa salita, kundi pati na rin sa ating mga ginagawa. Ay mapupurihan ang pangalan ni Almighty Father. Kung hindi man mga tao ang pupuri sa'yo, no? Hindi naman natin kasi kailangan ng papuri ng tao sa atin. Ang importante, yung validation ni Almighty Father. Kahit na hindi tayo tanggapin ng mga tao, ang importante, yung validation ni Almighty Father, mag-glorify ang kanyang name. Dahil iba mag-operate ang mundo na to. Ang pag-ooperate ng mundo na to ay puro kasakiman, puro kasalanan. And we are not of this world. Kaya hindi makikita ng mga tao yung righteousness or goodness ni Almighty Father. Kasi blind sila. The gospel is veiled to those who are perishing. Pero si Almighty Father, nakikita niya yung ginagawa natin. Nakikita niya kung yung ginagawa natin ay nag-glorify ang kanyang pangalan. So pag pinag-uusapan natin si Almighty Father, nag-glorify ang kanyang pangalan. Pag wino-worship natin si Jesus Christ, nag-glorify ang pangalan ni Almighty Father. Pag gumagawa tayo ng goodness, nag-glorify ang pangalan ni Almighty Father. At pag hindi natin glorify ang pangalan ni Almighty Father, anong ipapadala sa atin? Curse. Ano yung curse na yon? Curse of eternal damnation. Hindi man dito sa mundo ikaw nabigyan ng curse, pero yung soul mo mapupunta sa eternal damnation. Mapupunta ka sa bulok na lugar. Kaya nga dito, no, sa Malachi chapter 2 verse 3, Behold, I will rebuke your descendants and spread refuse on your face. Mga kabulukan ang itatapon ko sa mukha mo. Sabi ni Almighty Father. At yung Levi dito means connected or enjoined. Kadikit. Sinong kadikit ni Almighty Father? Si Jesus Christ, the High Priest. Ang covenant kay Jesus Christ. But kung may covenant siya kay Jesus Christ, kadikit natin si Jesus Christ. So may covenant din tayo kay Almighty Father dahil kadikit natin si Jesus Christ. John chapter 17 verse 21 to 23, that they all may be one as you, Father, are in me. Napaka-loving ng si Jesus Christ kay Almighty Father with respect and humility, that they all may be one as you, Father, are in me and I am in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me.
And the glory which you gave me, I have given them. Yung glory na ibinigay ni Almighty Father kay Jesus Christ, ibinigay naman sa atin ni Jesus Christ. Ibinigay ng friend natin. That they may be one, just as we are one, para maging kaisa. Ko sila, gaya natin, magkaisa tayo. Sabi ni Jesus Christ, I in them and you in me, that they may be made perfect in me. Magiging perfect tayo because of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He's perfect. He's holy. He's righteous. Kaya didikit tayo sa perfect, sa maganda. Di ba ganun ang mga tao? Gusto ko dumikit sa mayaman para yumaman din ako. Ganun ang mundo na to. Ngayon tayo, para maging maayos tayo, kanong tayo didikit? Kay Jesus Christ. Wala nang iba pang pangalan tayong tatawagin. And the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Mahal mo sila, gaya ng pagmamahal mo sa akin. Napaka-humble ni Jesus Christ. Inile-level tayo ni Jesus Christ sa Kanya. Pagmamahal mo sa kanila, gaya ng pagmamahal mo sa akin. Hindi sinasabi ng Jesus Christ na mahal mo ko. At nabigyan din ng pagmamahal sila. Hindi ganun ang pagkakasabi. Kundi, that you have sent me and have loved them as you have loved me. Ibig sabihin, equal ang pagmamahal. Hindi yung have loved them less than you have loved me. Walang ganun. Kundi, you have loved them as. Pag may as, you have loved me. Ibig sabihin, equal. Ganun si Jesus Christ. Kaya nga dito sa Malachi chapter 2 verse 6, the law of truth was in his mouth, and injustice were not found in his lips. He walked with me in peace and equity and turned many away from iniquity. Dahil kay Jesus Christ, lumayo tayo sa kasalanan. Dahil sa Jesus Christ naglalakad in peace and equity, in justice, no? He walks with justice and peace. At hindi nagkaroon siya ng kasalanan kahit sa bibig. Hindi siya nagsalita ng masama or injustices. Ang nasa kanyang bibig, puro mga katotohanan. Nor was deceit found in his mouth. Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 22 to 24, si Jesus Christ, no? Who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Who then, when he was reviled, did not revile in return. Nung siya ay binatikos, siniraan, hindi siya nanira. When he suffered, he did not threaten. Nung siya ay nasaktan, hindi siya gagante, hindi siya nagsalita ng masama, hindi siya nag-threat sa mga katao, but committed himself to him who judges righteously. Pero anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang sarili kay Almighty Father, at ibinigay niya lahat kay Almighty Father. So ganon din ang gagawin natin. Kahit tayo ay kutsain ng mga tao, kahit na mag-suffer tayo, saktan tayo ng mga tao, hindi tayo mag-threat, hindi tayo gagantihan kita. Walang ganon, dahil hindi ganon si Jesus Christ. Ibinigay niya lahat kay Almighty Father, who judges righteously, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Hindi siya nag-threaten sa mga tao. Gaganti ako, babalikan ko kayo. Tandaan nyo lang ganon. Tao lang yun, no? Si Jesus Christ, hindi siya ganon. Humble si Jesus Christ. Hindi siya nag-isip ng masama sa tao. Gaya ni Almighty Father.
Hindi nag-iisip ng masama si Almighty Father sa tao. Nagagalit lang si Almighty Father because of the wickedness of people. Nakikita ni Almighty Father yung mga ginagawa natin. Ano yung ginagawa natin ng mga kadumihan? You have not kept my ways. Hindi natin sinunod si Almighty Father. Pati ang pinapatupad natin, puro mga injustices. Puro mga gusto nating maging angat sa kapwa-tao natin. Gusto nating manguna or makipagkompetensya, no? Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Sinira natin yung treaty or contract, covenant. At anong ginawa natin dito sa mundo? Marry the daughter of a foreign god. Anong mundo na to? Puro kasamaan. Isa tayo sa kasamaan ng mundo na to. Idolatry, paganism, injustices, mga chismisan, nakawan, papatay ng tao, covetousness. Puro makadumihan. Ang gusto ni Almighty Father, gumawa tayo ng tama. He seeks godly offspring. Dapat ang nai-yield natin o ng resulta ng mga ginagawa natin ay mabubuti. Paano tayo makakagawa ng mabuti or makakapag resulta ng maganda or righteousness or goodness? Dapat yung investment natin, goodness din. Paano tayo makakapag-invest ng goodness? Mamahalin natin si Almighty Father. Para lahat ng ginagawa natin, goodness, lahat ang resulta. Dahil pag hindi natin mahal si Almighty Father, puro mga kadumihan ang ginagawa natin, yung resulta na papahamak tayo, napupunta tayo sa eternal damnation. Ha? Ayaw ni Almighty Father ng perversion, pinapervert ng mga tao ang commandments of the Holy God. Iniiba ng mga tao, sinisira. Dahil madumi ang puso ng mga tao, nakikisa ang mga tao na to sa mundo. Na alam naman natin ang mundo na to ay naghahari dito sa mundo na to. Kahit hindi siya ang gumawa, ay ang mga dark forces or evil entities. Kaya akala ngayon ni Lucifer, kanya ang mundo na to, siya ang naghahari, dahil ang mga tao ginawang hari ang kadiliman, ang darkness. Dahil karamihan ng mga tao na namumuhay dito sa mundo, gusto nila ng darkness. Akala nila tama ang kanilang ginagawa, pero ang gusto nila ay sinusunod nila ang kanilang mga sarili. Sinusunod nila ang kanilang customs and traditions na galing sa kanilang mga ancestors na wicked din. At pag may nagtuturo ng tama, anong ginagawa ng mga wicked people? Pinapatay. Gaya ng mga apostles, pinatay, di ba? Mga servants of the Almighty Father, pinatay. But their souls are now with the Almighty Father and Jesus Christ. So dito tayo sa Malachi chapter 3. Behold, I send my messenger. Sino yung messenger na to? Walang binanggit na pangalan, pero ang messenger
Si John the Baptist. Kasi dalawang messenger ang binabanggit dito, di ba? Yung messenger, bago ba dumating ang messenger of the covenant, meron isang messenger na darating. He will prepare the way before me. No? Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. Nakasulat ito sa John chapter 1. John chapter 1 verse 6. There was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light. Hindi si John yung liwanag or yung light, but was sent to bear witness of that light. Pero ipinadala si John para maging witness, para siya ang magturo kung sino yung light na yon. Light of the world, another name of Jesus Christ. That was the true light which gives light to every man coming into the world. Yun yung tunay na light. Dahil yung light na yon nagbibigay ng liwanag or light sa lahat ng tao na nabubuhay dito sa mundo or dadating na mga tao dito sa mundo. Gives light to every man coming into the world. Mga ipapanganak. Sino ang ipapanganak tayo? Naipanganak na tayo ngayon. Patanda na tayo. Yung mga tao ipapanganak pa. Sila naman yung man coming into the world. Sino ang light? Si Jesus Christ yon, no? Verse 10 of John chapter 1. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. Hindi kilala ng mundo si Jesus Christ. He came to his own, and his own did not receive him, or his own people did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. Binigyan si Jesus Christ ng authority, the Almighty Father, nang sa ganon, bibigyan naman ni Jesus Christ ng authority ang mga tao to become children of God. Dahil kay Jesus Christ. To those who believe in His name, dahil sa maniniwala tayo sa pangalan ni Jesus Christ, magiging anak tayo ni Almighty Father. Powerful. Si Jesus Christ, itataas natin ang kanyang pangalan. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Nakalagay, ipinanganak, hindi, not of blood. Anong ibig sabihin not of blood? Ibig sabihin, fertilized egg na si Jesus Christ nung nailagay siya sa womb ni Mary. Nor of the will of flesh. Hindi yun gusto ng flesh. Naging tao si Jesus Christ. Kasi ang may will nun, si God. Ngayon si God, hindi kailangan ni Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ sperm cell. Si Jesus Christ buo na siya nung inilagay siya sa womb ni Mary. Alam naman natin yun, di ba? Hindi imposible yon dahil ngayon yung science, gumagawa sila ng fertilized egg, in vitro fertilization. Fertilized egg, dinalagay na sa womb. Ngayon, sino ang unang gumawa? Si Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit. It's the will of God. Ha? Kaya si Jesus Christ, first fertilized egg na siya, walang DNA na galing kay Mary. Dahil pag ikaw ay isang fertilized egg, galing kay Almighty Father, yung DNA mo hindi galing kay Mary kasi hindi naman sperm cell tapos sumali sa egg cell, kundi fertilized egg na. Si Jesus Christ, naintindihan? Hindi. I-search nyo
Yung mga in vitro fertilization na yung egg cell at saka yung fertilized egg hindi galing sa nanay, hindi galing sa kay Joseph, kundi galing kay Almighty Father. So yung DNA ni Jesus Christ iba. At pag nasa heaven na tayo, lahat tayo, brothers and sisters, para tayong mga angels, sabi ni Jesus Christ. Kaya wala nang mag-asawa ron, wala nang mag-ina, mag-ama. Dahil iisa lang ang tatay natin, si Almighty Father. Kaya si Mary, hindi na niya nanay or si Mary sa heaven. Kasi si Mary, kailangan din ng Savior ni Mary. Diba nabasa natin? Kaya iba si Jesus Christ. Ha? Tuloy natin ano? Verse 14 of John chapter 1, and the Word became flesh. Just by the words of the Almighty Father, naging flesh si Jesus Christ. Nagkaroon siya ng body, na nagkaroon ng buto, ng dugo, lahat. Just by the words of the Holy God. Hindi kailangan ng sperm cell or egg cell. Fertilized egg na. Ano ulit ko ha? And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bore witness of Him. So si John the Baptist, witness siya. Dahil, bakit naging witness si John? Kung ngayon ang isipin ng mga tao, ba't may narinig na boses si John? Isa ba siyang schizophrenic? Hindi. Dahil si John, narinig niya ang boses ni Almighty Father. Ha? John bore witness of Him and cried out, saying, "This was He of whom I said, He who comes after me is preferred before me, for He was before me." Bago pa man ako ipanganak, buhay na si Jesus Christ, for He was before me. Kita niyo? Baka sabihin niyo, di ba mas matanda, di ba si John the Baptist, anak siya ni Elizabeth. Pero bakit sinabi niya na for He was before me? Dahil nga buhay na si Jesus Christ. Nung gawin ni Almighty Father ang mundo na to, buhay na si Jesus Christ. Kaya nga nakalagay, for He was before me. Si John the Baptist, sperm cell siya, tsaka egg cell ng kanyang nanay. Sino nga yung pangalan ng kanyang tatay? Zechariah ba yun? Father of... Zachary. Zechariah, tama. Tapos ang nanay niya, di ba, si Elizabeth? So, si John the Baptist, sperm cell and egg cell. Ha? Si Jesus Christ, iba siya. For He was before me. Naiintindihan natin. Sino ang kausap ko? Verse 16. And of His fullness we have all received, and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. The law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So yung law, kay Moses ibinigay. Pero yung grace and truth, kay Jesus Christ galing. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. So buhay na si Jesus Christ. Bago pa man mabuhay magulang ni
Elizabeth, bago pa man mabuhay si Adan at si Eva. Ha? Bago pa man mabuhay si Mary, buhay na si Jesus Christ. Okay? Verse 19 ng John chapter 1. This is very crucial kaya binabanggit natin to. Binabasa natin, no? Now this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny but confessed, "I am not the Christ." Sabi ni John, or John the Baptist. And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." Bakit sinabing ikaw ba si Elijah? Kasi nga, dito sa Book of Malachi, binanggit si Elijah. Kaya akala ng mga tao, siya si Elijah. Sabi ni John the Baptist, hindi ako. Ikaw ba si Elijah or ikaw ba yung in the form of Elijah? Ganon ang pagkakaibig sabihin na, ano? Or did you come in the form of Elijah? He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he answered, "No." Pero alam naman natin, ang tingin natin kay John the Baptist, he's a prophet. Si Jesus Christ, ang tingin kay John the Baptist, he's more than a prophet. So, dito sa Bible, walang prophet ang nagsasabi na sila ay prophet. May nakita na ba kayo? May nabasa ba kayo dito sa Bible? Na ako ay isang prophet? Wala, di ba? Walang nagsasabi na sila ay prophet. Ngayon, sa mundo na to, ang dami nagka-claim, prophet ako si prophet, ganyan, prophet, ganyan. Mga tao, mga false prophets yon dahil walang prophet ang nagsasabi na sila ay prophet. Walang prophet na nagsasabi na prophet sila. Dahil hindi nila tingin na prophet sila eh. Ang tingin nila, messenger sila, taga-relay lang sila ng message. Pero yung mataas kasi ang tingin ng mga tao sa prophet. So sila hindi. Kasi humble sila. Ganun na pinipili ni Almighty Father na prophet. Hindi sila assuming. Yung mga tao ngayon, ang daming prophet, ang dami, iba-ibang mga nationality, iba-ibang edad, sasabihin, I'm prophet, hindi, walang tao dito sa Bible na nagsabi na siya ay prophet. Si Samuel, sinabi ba niya na prophet siya? Hindi. Si Moses, sinabi ba niya na prophet siya? Hindi. Walang tao dito sa Bible na nag-testify na siya ay prophet. Ang sinasabi nila, the message of the Almighty Father. Ito ang pinapasabi ni Almighty Father. Nagre-relay sila ng message. No? Naintindihan natin? Hindi assuming ang mga messengers of the Almighty Father. Humble sila. Verse 22. Then they said to him, "Who are you? That we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?" Sabi ng mga tao sa kanya. Verse 23, sabi ni John, he said, "I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord." Gaya ng nandito sa Malachi chapter 3 verse 1. "Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me." Balik ulit tayo dito sa John. As the prophet Isaiah said. So, pag may nagsasabi lang nababanggit lang na prophet, kung may ibang tao na magsasabi, prophet siya. Pero yung tao mismo na siya ang nag-claim, prophet ako, walang ganon. Si Isaiah, hindi na sabing, I'm a prophet. Hindi.
Kaya lang nabanggit dito as the prophet Isaiah said. Kasi nga, yung ibang tao ang nagsasabi na siya ay prophet. Pero yung tao, i-claim niya na prophet siya. Walang ganon din sa Bible. Naiintindihan natin, ano? Sino kausap ko? Verse 24. Now, those who were sent were from the Pharisees. And they asked him, saying, why then do you baptize if you are not the Christ? Bakit ka nagbabaptize kung hindi naman ikaw ang Christ? Nor Elijah, hindi ka naman si Elijah, nor the prophet, hindi ka rin prophet. Verse 26, John answered them, saying, I baptize with water, but there stands one among you whom you do not know. Ako nagbabaptize ako ng water, sabi ni John. Pero meron isa sa inyo. Hindi ninyo kilala, hindi nyo alam. It is he who coming after me is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose. Yung rango niya, mas mataas pa sa rango ko. Ibang level siya. Sabi ni John the Baptist, it is he coming after me, or who is coming after me, is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose. Kahit hawakan ko yung sandal strap niya para tanggalin ko yung straps, hindi ako worthy. Mas mataas pa sa akin yung rango, mas magaling, mas powerful, mas padala ni Almighty Father. Ako, baliwala ako, sabi ni John the Baptist. Verse 20, these things were done in Bethabara, beyond the Jordan, where John was baptizing. So John the Baptist was baptizing with water. No? Verse 29. The next day John saw Jesus coming toward him, and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who is preferred before me. For he was before me. Nauna na siya sa akin. Mas mataas pa ang rango niya sa akin. Hindi ako worthy, sabi ni John the Baptist. I did not know him. Hindi ko siya kilala. But that he should be revealed to Israel, therefore I came baptizing with water. Sabi ni John the Baptist, hindi ko siya kilala eh. Pero, para ma-revealed siya sa Israel at sa buong mundo, kaya nagbabaptize ako ng water. Therefore, I came baptizing with water. Kaya nagbabaptize si John ng water. Para ma-reveal si Jesus Christ. Dahil hindi naman niya talaga kilala si Jesus Christ. Verse 32. And John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. Yung Holy Spirit, hindi natin siya nakikita. Pero para makita yung na si Jesus, yung Son of God, Son of Man, the Messiah, the Savior, the Redeemer, in a form of a dove, or like a dove, yung Holy Spirit nagdescend from heaven. Yun ang sign. And he remained upon him. Pag sabing he remained upon him, the Holy Spirit remained upon Jesus. I did not know him. Inulit-ulit ni John the Baptist. But he who sent me to baptize with water said to me, pero merong nagsabi sa akin, nag-send sa akin, nag-utos sa akin. But he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. Pag nakita mo, nagbaptize ka ng water, at may nagbaptize ka ng water, nag-descend yung Spirit, at nanatili sa kanya yung Spirit, siya yung Messiah. Siya yung magbabaptize ng Holy Spirit. And I have seen and testified that this is the Son of God. So, hindi kilala ni John the Baptist ang Messiah. Paano lang niya nakita or napatunayan na si Jesus Christ yung Redeemer? In a form of a dove, nag-remain yung Holy Spirit kay Jesus Christ.
nung binibaptize niya ng water. Para makita si Jesus Christ, kailan magbaptize ng water ni John the Baptist. Kaya siya nagbabaptize ng water. Yun ang purpose. Ngayon, si Jesus Christ, hindi siya nagbabaptize ng water. Nagbabaptize siya with the Holy Spirit. Alam natin, ano? Alam ba natin na si Jesus Christ, hindi siya nagbabaptize ng water. Ang binabaptize niya, Holy Spirit. He baptizes with the Holy Spirit. Sino nagbabaptize ng water? Yung mga apostles, yung mga disciples. Pero si Jesus Christ mismo, He who baptizes with the Holy Spirit. Naintindihan natin? And I have seen and testified that this is the Son of God. Si Jesus Christ. Ang anak ng Diyos. Dahil sa Kanya nag-remain ang Holy Spirit in the form of a dove. Alam naman natin na hindi natin makikita ang Holy Spirit. Pero, nung time na yon, in a form of a dove, para makita ni John the Baptist, may visualization ng sign si Almighty Father kay John the Baptist. At hindi naman nakikita ni John the Baptist si Almighty Father. Naririnig lang niya ang boses. Ngayon, pag may mga tao ngayon, naririnig si Almighty Father, baka nababaliw na yan. Hindi. Naintindihan natin? So tayo, pag magpe-pray tayo kay Almighty Father, maririnig natin ang kanyang boses. You will hear a voice behind your ears. Naintindihan na natin? Kaya si John the Baptist, hindi siya si Elijah. Para lang siyang si Elijah kasi prophet siya. Pero si Elijah na dinidescribe ni Jesus Christ. Si Jesus Christ yun. Kasi, basahin na natin dito, no? Sa Malachi chapter 3. Balik na tayo dito sa Malachi chapter 3. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant. So si Jesus Christ, yung messenger ng covenant. Yung covenant, yung New Testament, New Covenant, New Treaty. No? In whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. Darating siya. At dumating nga si Jesus Christ. Ipinanganak siya. Nagturo siya sa mga tao. Binatray siya ni Judas. Pinatay siya, but then he rose again after 3 days. Verse 2, no? But who can endure the day of his coming? Sino ang, pag ibig sabihin ng endure, sino makaka-abide? Or sino makaka-survive sa kanyang pagdating? Dahil he is holy, he is pure. Sino ang makaka-hang on? Or makakagalaw ng gaya niya? Basahin natin, no? Malachi chapter 3 verse 2. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and a launderer's soap. Napakalinis, pure and holy. Si Jesus Christ, yung holiness niya. Kaya nga, who can endure him? Who can stand him? Or who can withstand him? Lahat ng salita ni Jesus Christ, righteous, lahat ng kanyang ways, righteous, lahat tama, good and perfect.
Verse 3 of Malachi chapter 3. He will sit as a refiner and a purifier of silver. Siya ang magche-check si Jesus Christ. Nire-refine niya ang tao. Pinupurify niya. Dahil sa kanyang blood. So blood ni Jesus Christ. Na-refine tayo. Na-purify tayo. He will purify the sons of Levi. Sino ba yung sons of Levi? Royal priesthood, a holy nation. Tayo yon, sons of Levi. And purge them as gold and silver. Lilinisin niya. Tatanggalin ang mga dross, that they may offer to the Lord an offering of righteousness. Ito ang gusto ni Almighty Father. Hindi offering of material things. Offering of righteousness ang gusto ni Almighty Father. Kaya dumating si Jesus Christ para makapag-offer tayo ng offering of righteousness. Dahil si Jesus Christ, He set an example for us. Siya ang nag-purge sa atin as gold and silver, that they may offer to the Lord. Dito sa Isaiah chapter 53 verse 5, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Dahil kay Jesus Christ, nalinis tayo, na-heal tayo. Dahil sa kanyang mga sugat, na natamo dahil sa ating mga kasalanan. Inako niya yung kasalanan natin. Kaya na-purify tayo dahil inako ni Jesus Christ. Never nagkasala si Jesus Christ. Ngayon naintindihan na natin kung bakit tayo na-purify ng dugo ni Jesus Christ. Inako ni Jesus Christ yung kasalanan natin. Dapat tayo yung maipako. Dapat tayo yung ipahiya, hubaran, ipahiya, saksakin ng spear. Sampalin, tadyakin, or tadyakan, duraan, suntukin. Dapat tayo yon. Pero dahil kay Jesus Christ, hindi na natin kailangan pagdaanan yon. So, ano yung mga pinagdadaanan natin ngayon? Napakadali na ng mga pinagdadaanan natin ngayon kumpara sa pinagdaanan ni Jesus Christ. May mga away lang sa atin sa ay, inaaway ako na, no? Sumbong agad. Ay, inano ako, minura ako nun, gaganti ako nun. Eh, si Jesus Christ, kung ano-anong ang sinabi sa kanya, pero hindi siya gumanti. Pero tayo, ay minura ako nun, inaway ako nun, gaganti ako nun. Masyado tayong onion skin. Samantalang si Jesus Christ, tinanggap niya lahat yon para sa atin. Para maging malinis tayo. Tayo naman, patuloy naman tayong gumagawa ng kasalanan. Kahit nilinis na tayo, patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan. Ang kapal ng mukha natin. Hindi tayo nahiya sa tatay natin. Hindi tayo nahiya kay Jesus Christ. Hindi tayo nahiya sa Holy Spirit. Ang tigas ng ulo natin. Nakalagay na sa Bible. Hindi pa natin sinusunod. Mas gusto natin, hindi gagawin namin yung aming customs and traditions namin yun eh. Pinagmamalaki pa ninyo yung customs and traditions na nakakahiya sa mata ni Almighty Father, kadumihan. Dito sa Matthew chapter 9 verse 5 to 6. For which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, arise and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins.
Then he said to the paralytic, "Arise, take up your bed and go to your house." So si Jesus Christ, meron siyang power to forgive sins. He is God, like the Almighty Father. Meron bang prophet na nagpapatawad ng kasalanan ng tao? Meron bang priest na nagpapatawad ng kasalanan ng tao? Wala si Jesus Christ representative dito sa mundo dahil buhay si Jesus Christ. Hindi niya kailangan ng representative. Nasa sa atin ang Holy Spirit. Si Jesus Christ nasa puso natin na nananahan. Hindi kailangan ng representative. Yung mga representative, makasalanan. Si Jesus Christ lang ang holy. Kaya hindi kailangan ni Jesus Christ na representative. Yung mga representative na mga nasasabi sila ay representative, gumagawa rin ng kasalanan. Mga mayayabang din. Mahilig din sa mga material things. Gaya ng pangkaraniwang tao. Dahil tao rin. Yung mga tao nagsasabi na sila ay representative ni Jesus Christ. Tao rin sila. Makasalanan. Si Jesus Christ, tao siya at Diyos siya. Iba si Jesus Christ. Holy siya. Never nagkasala kahit minsan. Iba si Jesus Christ. Kaya wag niyo i-compare sa sarili niyo na kayo ay representative ni Jesus Christ. Hindi. Kasinungalingan pa nga yung sinasabi niyo na kayo ang representative ni Jesus Christ eh. Kasinungalingan niyo. Hindi niyo alam. Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Hindi niyo kilala si Almighty Father. Verse 4 of Malachi chapter 3. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord. Kaya nga yung offering ng Judah at Jerusalem, the Jews and the Gentiles, katanggap-tanggap na kay Almighty Father. Kaya ang offering, hindi mga material things, hindi pera, hindi lupain. Bibigyan ko ng lupain yun, offering namin yun. Magbibigyan ko ng tayo ng offering, hindi. Okay, makulit. Then the offering of Judah and Jerusalem, so this Jews and Gentiles, will be pleasant to the Lord, or pleasing to the Lord, dahil kay Jesus Christ. So tayo, pag nasa sa atin si Jesus Christ, we are an offering na katanggap-tanggap kay Almighty Father. Kung wala sa atin si Jesus Christ sa puso natin, hindi tayo offering na katanggap-tanggap. Kung hindi tayo naniniwala na nagpapatawad si Jesus ng kasalanan, hindi tayo katanggap-tanggap kay Almighty Father. Kung hindi tayo naniniwala na Diyos si Jesus Christ, hindi tayo katanggap-tanggap kay Almighty Father. Kaya nagsasabi dyan na hindi Diyos si Jesus Christ, hindi kayo tanggap ni Almighty Father. Yung leader ninyo, false prophet yan, false teacher yan. Galing sa demonyo, ha? Pag false teacher, false prophet, galing sa demonyo yun dahil puro kasinungalingan ang sinasabi. At puro mga material things ang gusto nila. Ganun ang madaling malaman at maintindihan or ma-distinguish ang mga tao na totoo na naglilingkod kay Almighty Father at yung mga tao na kalokohan lang. Ano yung pagkakaiba? Pag naghihingi ng mga material things. Alam na natin, pag ganon, ha? Alam niyo na, pag hindi, kailangan magbigay ng pera yan. Hindi, kailangan magbigay ng ano yan, ng kotse yan, nanghihingi tayo ng kotse, yun. Yun ang mga sinungaling. Yung mga nagpapayaman dito sa mundo, yun ang mga sinungaling. Ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father.
Thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Yun ang ginagawa ng mga tao na yan. Papalaki ng mga congregation. Hindi ganun si Jesus Christ. Nagtayo ba si Jesus Christ ng congregation? Hindi, kailangan natin gumawa ng congregation para sama-sama tayo. Hindi, dahil ang kingdom ni Jesus Christ wala sa mundo na to. Nakakalungkot, may mga Christian pa man din na ganun. Tuloy natin, ano? Nandito pa lang tayo sa verse 4. Isang oras na tayo. Nandito pa lang tayo sa verse 4 ng Malakay. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord, as in the days of old, as in former years. Maibabalik yung pleasing sacrifice. Yung matutuwa si Almighty Father, gaya dati, matutuwa na si Almighty Father, as in the days of old, as in former years. So verse 5, and I will come near you for judgment. I will be a swift witness. Sabi ni Almighty Father. Lalapit ako sa inyo sa judgment. Dahil sa judgment day, si Jesus Christ, nasa kanya ang book of life, nandun yung mga names natin. Pag wala yung name mo, hindi ka na makakaapela. Stricto. Dahil ngayon pa lang, no, tina-train na tayo. Ngayon, si Almighty Father, strict siya. Si Jesus Christ, ganun din. Dahil hindi pwedeng makapasok sa karaan ni Almighty Father, Jesus Christ, yung kadumihan. Kaya nga di pa itinapon si Lucifer at saka yung mga fallen angels. Kaya kung wala ang name natin sa listahan ni Jesus Christ, hindi na tayo makakaapela. Kahit gusto mong umapela, hindi, no, ganon. Please wait. Hindi, walang ganon. Ngayon may chance tayo to return to our Father. Verse 5, and I will come near you for judgment. I will be a swift witness. Nakikita ko, sabi ni Almighty Father, witness siya, mabilis na witness siya. Against sorcerers. Ano ba yung mga sorcerers? Witchcraft. Or, ang tawag doon? Alchemy. Alam niyo alchemy? Ginagawang iba ang isang bagay. Isang bagay tapos magagawa ang ibang bagay. Isang bagay inililipat sa isang bagay. Transplant. Yan. Sorcery din yan. Kasi experimentation, human testings. Sorcery yan. Hindi ka makakakuha ng mga internal organs ng patay ang kukuhanan ng organs. Dapat buhay. Kaya malaking negosyo yon. That's sorcery. Works of the devil. Kasi buhay pa yung tao, kinukuha mo na yung kanyang laman loob. Example, heart, kidney, liver. Natatransplant pa yung lungs. Ano pa ba yung mga nililipat? Spleen? Nalilipat pa yung spleen? Kung ano yung mga nalilipat yon. Hindi pwede kasi na maglilipat ka ng katawan or parte ng tao, napatay yung tao. Kasi
mawawala ng oxygen yon at mabubulok agad yon. Kailangan buhay yung tao. Sabi mo hindi brain dead na yun. Walang brain dead. May miracle si Almighty Father. Ngayon yung mga tao na yun, dahil malaki ang negosyo na yon. Yung sa taong hina-harvestan ng organ, hinihingi lang nila yun. Hindi, patay na yan. Kunin na natin yan. Sayang. Kasi nagmamadali sila dahil malaking pera yon sa mga ospital. Lahat may kabayaran, lahat pera. Tapos, yung kinukuhanan ng organ, sasabihin, hindi, donation mo, ang bait-bait mo naman, dinonate mo yan. Demonic nga. Ang bait-bait niyan, i-donate niya, ang bait ng magulang, ang bait ng asawa, kung sino man yung relative ng bait. Pero, hindi alam or hindi aware yung tao na yun, na may pag-asa pa na maging normal yung tao na sinasabing brain dead. Sinisinungalingan. Ngayon, pag hina-harvest naman yun ngayon, napanood ko, no? May mga nurses na nagpapatunay na nakikinig ako, gano'n. Minsan may tears, gano'n, or nagwawala yung mga kinukuhanan ng organ kasi naririnig nila. Hindi man sila makakilos, naririnig nila. Ibig sabihin, buhay sila. At pag may feeding tube, okay? Bakit may feeding tube? Ibig sabihin, buhay. So, ba't hina-harvest mo? Hindi pa siya patay, buhay siya. Ha? Kaya kung kayo ay donor, 30 years old and below, nakalagay sa lisensya ninyo, malaking pera, kabayaran ninyo, libreng kukunin ng organ ninyo, tapos yung hospital ngayon, sila ngayon ang makakakuha ng malaking pera. Alam na ninyo. Isa yon sa sorcery. Witchcraft. At isa pa, galing sa baboy na puso, ginagawa nating bopis. Nililipat yung puso sa tao. Bopis ng baboy nililipat sa puso. At ganon. Buhay ka na. Ano yung puso mo? Pusong baboy na ako ngayon. Gusto mo ba yun? Kasi gusto mong humaba ang buhay, mabatakot ka. Hindi nga kasi tayo taga dito. Ngayon, para hindi tayo matakot, mag-i-invest tayo kay Almighty Father. Hindi tayo mag-i-invest namang malaking pera para humaba ang buhay ko. Mag-i-invest ako ng maraming pera. Dapat yumaman ako para humaba ang buhay ko. Hindi natin alam yun, ha? Si Almighty Father may hawak lahat. Ano ang sure na investment kay Almighty Father? Iba ko kwento nga sa inyo, yung insurance, babawasan pera mo. At gano'n. Akala ko ako lang, no? Kaya ako naging aware. Kasi nagkaroon ako ng experience once. Tapos, nabasa ko lang lately, gano'n ang nangyari sa akin. Oo nga, gano'n nga nangyari sa akin. Ba't nabawasan? Kaya nung nandun ako sa bangko, nagwala ako. Nabawasan to. Niloloko nyo kami, scam kami, scam ninyo ako, gumanon ako sa bangko. Bakit nabawasan? Ba't lumiit? O, hinayaan ko na lumiit. O, wala. Ginastos ko na. Pero nakalagay dun sa, yung iba, yung mga nagsabi sa bangko, yung nagsabi na ipinost niya kasi, no? Kumuha siya ng 3 insurance. Lahat ng 3 insurance na yun, nabawasan yun. Imbis na makukuha niya, example is 500,000, ang nakuha lang niya ay 250. Kalahati agad na nabawas. It's a scam. Ipinaikot na yung pera mo sa stock market. Kumita na yung pera mo ng madami. Tapos babawasan nila. Pero legal. Kasi sasabihin na, hindi,
bayad yan sa mga tax. Sa'yo pa babawas yon, yung tax, yung may mga charges pa, sa'yo ibabawas yon. Tapos sa kanila, malinis na. O kumita sila. Kasi business yun, hindi naman yun hindi nila gustong tumulong. Business yun. Kunyari, tutulong sa'yo? Hindi. Business yan. Ang palabas lang nila, tutulungan ka namin para maging secured ka sa iyong future. Yun ang drama ng mga tao. Pero business yun, ha? Scam yun. Ayaw mang gamitin ang word na scam. Scam pa din yun. So, anong tawag doon? Sorcery rin yun. Parang minagic yung pera. Ayun, galing magic na kumonte. Imbis na dumami, ang galing. Oh. Ano pa? Balik tayo dito sa Malakay chapter 3 verse 5. Ulitin natin, I will come near you for judgment. I'll be a swift witness against sorcerers. Wickedness din ito, no? Sorcery. Against adulterers. Ang adultery, hindi lang ito ay yung may asawa sa may asawa or walang asawa at may asawa. Kasama na rin dito yung fornication. Hindi kayo mag-asawa, pero pareho kayo single. Kasi nagiging nanonormalize na yung premarital copulation. Hindi tanggap ni Almighty Father yun. Hindi nagbabago si Almighty Father. Yung stand niya against copulation sins. Ano pa tong adultery na to? Yung mga bata sa school, merong subject, no? Isinasali sa kanilang curriculum. Bakit isinasali pa sa curriculum? Natural na sa tao yon. Nagiging way tuloy yon para maging promiscuous ang mga tao. Nabubuksan yung kanilang isip. Na wala naman sa kanilang isip yun sa bata. Ngayon, bata pa lang, ituturo mo. Ngayon, naku-curious ngayon sila. Mas napapike yung kanilang curiousness. Kaya ngayon, ang mundo natin magulo. Kung ano na lang ginagawa ng mga tao sa mundo natin. Ano pa? Against perjurers. Ay, dagdag ko dito sa adultery. Against adulterers. Example, hindi mo asawa, tapos nagkaroon kayo ng copulation or intercourse. Hindi, sasabihin, meron naman tayong ang tawag doon? Protection. Yun naman yung reproductive health or responsible parenthood. Na yung mga gamot naman na ginagamit dito sa reproductive health and responsible parenthood, meron yang effect sa katawan ng mga tao. O kaya ngayon, yung mga tao nagkakasakit. Kung ano nang pinagagawa ng mga tao, lahat, hindi, mag-invento tayo ng ganito. O di tapos ng problema, pero magkakaroon naman ng iba pang sakit. No, hawa-hawa, dikit-dikit. Lumalago yung kasalanan. Yung kadumihan. Dumadami. O, dito pa tayo rin sa verse 5. Against perjurers. Sino may mga perjurers? Perjury. Kasinungalingan. Liars. Ang daming mga sinungaling sa mundo na to.
Kasama na ng mga liars, ang abusers, manipulators, scammers. Yung mga nakalagay na mga sa kontrata, na mga naka-fine print, no? Example, bibili ka ng bahay. Example lang, di ako bumili ng bahay, no? Ngayon, hulugan yon. Example, condominium, hulugan sa condominium. Nakapag-down payment ka na, nakapaghulog ka na. Tapos, dumating yung oras, hindi mo na siya mahulugan. Ayaw mo na, gusto mo nang bawiin, hindi mo na mababawi yung pera mo. Ando na yung pera mo. Sayang, di ba? Oh, isa yon sa scam. Pero legal. Sa mundo, legal yon. Pero kay Almighty Father, hindi. Mafa-forfeit ngayon kahit na 2 million na nabigay mo sa condo, mafa-forfeit yung pera mo na yon. At yung kanilang computation doon, mayroon mga hidden charges pa yon. Perjury. Inaano na tinitwist yung mga katotohanan. Ang daming mga loopholes na ginagawa ang mga tao para makapanloko, makapanakit ng kapwa-tao. Pananakit ng kapwa-tao yun. Ngayon, anong gagawin natin? Manahimik na lang tayo. Manahimik tayo. Huwag tayong ang dami kasi ating pangarap sa buhay. Gusto kong yumaman, gustong sumikat, gusto ng power. Sa kakahanap ng mga bagay, ng mga temporary or fleeting fancies. Ano nangyayari sa mga tao? Nagkakanda, sira-sira ang buhay ng tao. Tapos sisisihin natin yung kapwa-tao natin. Sisisihin natin si Almighty Father. Sinang gumawa ng tayo rin? Ha? Dahil tayo, hindi tayo nakontento. Puro tayo inggit. Hindi, bibili ako kasi siya meron, dapat ako meron din. Oh, inggit 'yon. Gusto, hindi, sikat siya, dapat sikat din ako. Hindi man vocal mo na sinasabi, pero in your heart, ganon ang nasa puso ng tao. Hindi pa tayo tapos sa verse 5. Lagpas na ng 1 hour. Against those who exploit wage earners. Mahina ang pagpapasweldo, ng abuso ng mga trabahante. Pag sinasabing exploit wage earners and widows and orphans, ito yung mga tao na mga vulnerable people. Inaabuso ng kapwa-tao nila. And sometimes, kapwa nila vulnerable, nang-aabuso ng kapwa nila vulnerable people. Hawa-hawa sa kasalanan ng nanganganak. Makakita lang ng makakita lang ng opportunity ang tao para makapanloko, gagawin na ng tao. Uy, ano yun na? Mukhang kulang sa pagmamahal yun, mayaman siya. Ano natin, lokohin natin. Kulang sa pagmamahal yun eh. Scam din yun. Gagamitin mo yung tao, tumandang dalaga na, pero mayaman siya. Pwede na yan, pakasalan na natin. Scam yun. Ang abuso sa kapwa-tao. Ay, yun, walang tatay yun. Yung tatay nun, asawa, yung gatong klase ng iniwan niya yung kanyang asawa. Ngayon, yung bata na yun, walang magulang yun. May magulang man siya, pero hinayaan na siya ng magulang niya. Abusuhin natin. Lokohin natin. Manipula natin yung tao na yung bata na yun. Magagamit natin yun. Puro pang gagamit ang gusto ng tao. Gamitin ang kanyang kapwa-tao. Minsan naman, ay may asawa na. Hindi, kahit na may asawa yun, natin yun.
agawin natin. Dahil sa pera, dahil sa kayamanan, dahil sa yabang. Agawan ng agawan. Hindi na matapos. Agawan sa pera, agawan sa tao, agawan ng kung kayamanan. Hindi na matapos. Mapagod, di ba? Kwentuhan na tayo na mapagod na ako. Pagod ako nga. Manahimik na lang tayo, di ba? Minsan sa social media, no, nakakapagod manood. Ayun na yun, puro mga, ang daming reklamo ng mga tao sa social media, tapos ilalagay pa sa social media yung kanilang mga problem. Papagod ako dito, ba't manonood pa ako? Hindi ba na. Yung mga maliliit na bagay, pinalalaki. Para lang saan? Para sa views. Para sa pera. Hindi na lang gumawa ng sarili niyang ng gawa. Gusto pang manira ng kapwa-tao para lang tuloy natin verse 5, and against those who turn away an alien. Bakit sabi niya, ba't may alien dyan? Ang alien, ibig sabihin ng foreigner. Hindi yung, yung mga, hindi yung wala sa planeta, no? Yung mga sa ibang planeta. Hindi to alien na sa ibang planeta. Ibig sabihin ng alien dito, mga foreigners. Kasi yung mga foreigners, vulnerable din sila dahil nag-isa sila sa buhay. Example, ini-alienate mo ang isang tao sa isang grupo. Iba ang tingin mo sa isang tao na yun kumpara sa iba. Example, sa isang school, no? May estudyante doon na parang hindi mo type or inis ka. Wala lang, galit ka lang. Ini-alienate mo siya kumpara sa ibang mga estudyante. Yung mga taong iniitsapwera or hindi isinasali. Yun ang ibig sabihin. Binubuli, pinagchichismisan, inaabuso, binibigyan ng backhanded compliments. Kunyari, bibigyan mo ng compliments pero ang totoo, para lang asarin siya. Pero hindi alam ng babae o yung tao na yun na inaasar mo siya. Pero yung grupo ng mga kagrupo, alam niya, ay, oo nga, no? Kunyari, excuse me. Kunyari, gusto natin siyang kasama, pero totoo, hindi naman, di ba? Gusto lang natin siyang kasarin, gusto lang natin siyang para masaya tayo, meron tayong laruan, ganon, ha? Papakalat ng mga chismis. Alam ko ito mga gatang bagay. Ang dami kong kakilala mga ganito. Pag ikaw kasali ka, ikaw ay binigyan ka ng backhanded compliments, may nagpapakalat ng chismis sa'yo, or minamalign ka, or sinisira ang pangalan mo, or dinedegrade ka. Alam ko yung ang dami ko na experience sa ganito. Manahimik ka lang. Hayaan mo sila, mamablema sila sa'yo. Ikaw manahimik ka lang, hayaan mo sila. Chismis sila, wala naman. Walang kapupulutan ng kapupuntahan ng magandang pangyayari. Kung gaganti ka, baliwalain mo. Kasi wala namang kwenta eh. Sila may problema sila sa'yo, pero ikaw wala ka namang problema. Kaya kung may mambubuli sa'yo, hayaan mo sila. Kung may mangchichismis sa'yo, hayaan mo sila. Kung may magbibigay ng backhand compliments sa'yo, hayaan mo sila. Pinagtatawanan ka, hayaan mo sila. Dinedegrade ka, hayaan mo na lang sila. Kasi doon sila masaya. Bakit? Kasi alam mo, kaya sila ganon, insecure sila. Nakakaawa.
Naiintindihan na natin. Hindi nila alam na naawa ako sa kanila. Hindi ka naman sasagot kasi nakakaawa naman to. Sige, hayaan mo na lang na gano'n niya. Nakakaawa. No, totoo. Ha? Nakakaawa. Makikita mo yung taong mga insecure. Pag ito ang ginagawa nila, nakakaawa. Wala sa kanila si Almighty Father. Hindi nila naiintindihan. Kaya mga taong ganito, hayaan mo na lang. Mga tao na fake friends, yon. Hindi mo yung totoong kaibigan. Hindi ka nila talaga gusto. Hayaan mo na lang sila kung hindi ka nila gusto. Kasi may problema sila. Yun ang isipin natin, may problema siya. Nakakaawa yung mga tao na nangaabuso ng kapwa-tao, nang bubuli, nang chichismis, nagtatawanan, yung nakakaawa yung mga ganong tao. Pero ikaw wala kang problema, tahimik ka lang, ang saya-saya mga So, anong ginawa ni Jesus Christ sa mga taong nanakit sa Kanya? Ibinigay niya lahat kay Almighty Father, di ba? Nabasa natin, di ba? Saan nga natin nabasa yon? Yung mga taong nanakit sa Kanya. Hindi siya gumante. Si Jesus Christ. So, ganoon ang gagawin natin. Hayaan natin ang mga tao. At ang ipakita natin, si Almighty Father, si Jesus Christ, kahit na inaabuso nila tayo, sinasaktan nila tayo, chinichismis nila tayo. Kasi, in the long run, lalabas at lalabas yung totoo. Yung mga taong gano'n ang ginagawa, hindi sila takot kay Almighty Father. Tayo, hindi tayo gagantay kasi takot tayo kay Almighty Father. Basahin nila rin ng verse 5, no, ng Malachi chapter 3. And I will come near you for judgment. I will be a swift witness against sorcerers, against adulterers, against perjurers, against those who exploit wage earners and widows and orphans. Yung mga wage earners, no, maraming mga kaltas yan, kinakaltasan pa, maliit na nga yung sweldo nila, kinakaltasan pa ng malaki. Narinig ko yon dahil nakikipag-usap ako sa mga sa grocery, like, kasi wala akong makausap. Kaya lahat ng mga tao sa grocery gusto kong kausapin. No? Pag napupunta ng grocery, sabi niya, laki nga ng kaltas sa akin. May mga kaltas. May kaltas. Kawawa naman din, di ba? Kaya di tayo dapat mag-aabuso ng tao. Dahil pag nang-aabuso tayo, hindi tayo takot kay Almighty Father. Kaya dapat may takot tayo kay Almighty Father. Hindi tayo mang-abuso ng tao. Hindi tayo manchichismis ng tao. Hindi tayo magbabackbiter or ng mga tao. Mga backbiter nakakaawa. Insecure. Yung mga backbiter, hindi sila takot kay Almighty Father. Yung may kasalanan na sila, insecure na sila, tapos nanchichismis, dumadagdag ang kasalanan ng tao. Samantalang yung, kung tayo ay tahimik lang, kay Almighty Father tayo, o di tahimik ang mundo, matutuwa sa atin si Almighty Father. Di ba bless niya tayo?
Matatawag tayong children of the Almighty Father. Dito tayo sa verse 6. For I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Never magbabago si Almighty Father. Yung pagmamahal niya, ganun pa rin. Yung strength ng pagmamahal niya, nung create niya tayo hanggang ngayon. At yung strength ng pagmamahal niya, hindi magbabago. Yung awa niya sa atin, hindi magbabago yun. Yung kanyang pag-iingat sa atin, hindi magbabago yun. Yung mga promises niya, hindi magbabago yun. Gagawin ni Almighty Father lahat ng mga sinabi niya. Kaya yung stand ni Almighty Father against idolatry, ayaw pa rin niya ng idolatry up to now. Sinabi na niya noon, never niyang matatanggap ang idolatry. Kahit pa idikit ninyo ang pangalan ni Jesus Christ sa kahoy, at tasambahin niyo yung kahoy, hindi tatanggapin niyo ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Hindi nagbabago ang stand ni Almighty Father sa kasalanan. Pati na yung pag-worship ng mga dead people, ayaw ni Almighty Father yun. Noon ayaw ni Almighty Father. Up to now ayaw ni Almighty Father. Hindi nagbabago. Kung ayaw ni Almighty Father ng homosexuality noon, hanggang ngayon ayaw rin ni Almighty Father noon. Kung ano yung ayaw ni Almighty Father noon, hanggang ngayon ayaw pa rin niya. Kung ano yung goodness ni Almighty Father, hanggang ngayon good pa rin si Almighty Father. I do not change. Sabi ni Almighty Father, yung tatay natin. At yung pagiging tatay ng tatay natin sa atin, hindi magbabago yung tatay natin siya for all eternity. Kaya yung mga same-sex marriage, hindi tanggap ni Almighty Father yan. Pag may mga nag-officiate ng mga same-sex marriage, sasabihin, meron ng approval kay Almighty Father. Hindi totoo yun. Kasinungalingan yun. For I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Verse 7. Yet from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances. Sino ang nagbabago ngayon? Ang mga tao ang nagbabago. Pero si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Kaya nga nakalagay sa verse 7, yet from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances, or laws, or commands, or statutes, or regulations, or rules. Iniba ninyo, sinira ninyo, yung covenant, yung law, yung commands, hindi nyo sinusunod. And have not kept them. Hindi nyo sinunod. Pero ako, hindi ako nagbabago, sabi ni Almighty Father. Ang bait ng tatay natin. Return to me, and I will return to you. Bumalik kayo sa akin, at babalik ako sa inyo. Tanggap tayo ni Almighty Father. Ano man yung kasalanan natin, mapapatawad niya tayo. Bumalik lang tayo sa Kanya. Nang sa ganun siya ibabalik sa atin. Says the Lord of Hosts. But you said, in what way shall we return? Paano kami makakabalik? Sa anong paraan kami makakabalik? Ang tanong ng tao. Si Almighty Father, yung pagmamahal niya hindi magbabago. Yung ugali niya, yung graciousness, goodness, faithfulness, merciful.
God of justice and truth. And everything that is good, hindi magbabago si Almighty Father. Kung ano yung intensity na pagmamahal niya sa atin noon, nung create niya tayo, o nung plano pa niya na lang tayo i-create, ganun pa rin hanggang ngayon, and it is for all eternity. At kung si Almighty Father, He will not change. Ganun din si Jesus Christ. Yung katangian ni Almighty Father, ganun din ang katangian or characteristics of our Savior and Redeemer. Kaya bumalik na tayo sa tatay natin. Papatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan kahit gaano pa tayo kadumi. Hanggat may chance pa tayo, hanggat may oras pa, bumalik na tayo sa tatay natin. Hindi natin alam ang oras. Okay? Hindi natin alam kung kailan darating si Jesus. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan yung time natin dito sa mundo. Thank you, and God loves us all so much.